Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Good evening po mga ka-airsoft. No, ngayon po sabayan po tayo napapanood sa aming YouTube channel at saka sa aming 10 different pages. Okay. Ngayon po mga ka-airsoft, kwentuhan session, tanungan portion, episode 105. Nakakatuwang marinig na umabot tayo ng ganyan kahabang episode, no? Ng ganyan katagal na episode, no? Ngayon, dito sa kwentuhan session, tanungan portion, ano ba yung mga pinag-uusapan natin dito, Shin? Sa kwentuhan. Inaayos ko yung ano. Kaya nga, ano nga yung mga pinag-uusapan natin sa kwentuhan session? Kung may mga katanungan kayo, pwede nyong i-comment para masasagot ni Big Man. Tsaka ano, yun, kwentuhan. Makikipagkwentuhan kayo sa amin. Kung may mga bumabagabag sa isip nyo, yun, pwede nyo iba to sa comment section. Tama. Yung mga normal na pangyayari, actually sa kwentuhan session, pwede ko umusog konti. Yan, okay, yan. Kita naman tayo, di ba? Yung mga frequently asked question na sinasabi nga, no? Yung kadalasan na i-encounter ng ating mga airsoft sa pang-araw-araw, yung mga bumabagabag na katanungan. Tara rito mga airsoft, itanong mo kay Big Man. Sabi nga, no? Sa abot na aming makakayanan, sasagutin namin yan. Kasama si Shane, kasama si Lucas, bali, pag-uusapan natin yung mga bagay na bumabagabag sa yung kaisipan. Okay? Sige, simulan na natin, no? Pwede kayong magtanong, pwede kayong i-type nyo lang kung ano yung tanong nyo regarding sa airsoft, no? Kaya lang, ano nga pala mga ka-airsoft, no? Keep safe sa mga kababayan natin dyan sa lugar ng Mindanao, sa Davao, sa Surigao. I just heard na merong lindol, no, na naganap kanina. Tapos may mga malalakas na naman na hindi na aftershock ang nangyari. Parang yumanig ulit, no. Mga ka-airsoft natin, no, masakit para sa amin na malaman na kung merong maaano sa inyo, no, mga kababayan natin na madadamay diyan sa nangyaring mga lindol na yan. Manalangin lang tayo, keep safe lang. Malalampasan din natin yan. Okay? Mga airsoft, start na po tayo. Kwentuhan session, tanungan portion. Okay, so first and foremost, no, gusto ko lang linawin yung mga item for shipping. Lagi kong pinapaalala to, okay? Huwag ninyong papabayaan na yung item na marireceive ninyo is right away i-receive ninyo. Okay? Meron ako sample dito mga airsoft. Halimbawa ito. Oh, got. Okay. Yan. Halimbawa ito mga airsoft, no? For shipping to na item. Kung makikita nyo, Ma'am Sally, lagyan dito sa baba ng... okay. Kung makikita nyo, nakapak ng mahusay. Okay? Nakapak ng maayos. Nakapak yung buong unit. Okay? Kung makikita nyo, nakasealed, may fragile tape, may fragile sticker. Okay? Ayan. Pag ito na-receive ninyo, una nyong gagawin, i-inspect ninyo kung for any tampering. Sisiguraduhin ninyo na walang hiwa rito, walang nakatape. Okay? Sa paraan na yan, makakasigurado ka. Okay. Ipagpalagay na natin yung unit ninyo, merong hiwa. Okay? Pag merong hiwa, ang gagawin mo, i-unbox mo siya kaharap yung mismong courier. I-video ninyo. Okay? Sa paraan na yon, makakasigurado ka, meron kang ebidensya. Kung sakaling yung unit mo may kulang, may evidence ka. Okay? Tapos nandyan yung courier na magpapatunay na meron talagang kulang, na may nawawala. Okay? Ganito. Kung wala naman tampering na nangyari, buo naman siya, maayos naman, anong gagawin mo? Buksan mo, i-unbox mo pa rin ng mayroong video. Bakit kailangan may video, Shane? Yung video na yon, proof mo yon, syempre
kung may kulang yung parcel mo, kung may problema, deform ba, may basag ba, may crack ba, proof mo yun, tsaka syempre assurance din namin. Ayun. Tama yung sinabi ni Shane, no? Yung video will serve as your evidence, di ba? Para wala nang magaganap na kwentuhan, wala nang magaganap na diskusyonan, yung video pa lang, kaya nang ipaliwanag yung problema natin dalawa. Okay? Ganito, na-receive mo yung unit, itayo mo lang yung cellphone, isandal mo lang sa isang kanto. 'Di ba? Siguraduhin mo lang na nakikita yung parcel na ino-open mo. Okay? Halimbawa ito. Okay. Bidyon mo ko kunwari, Lucas. Ito yung, halimbawa ito yung parcel. Okay? Ito yung parcel. Ayan. Halimbawa, ito yung video. Kunwari lang. Ayan ha. Halimbawa, ito yung video, yung cellphone. Okay? Ang gagawin mo, itutok mo. O, di ba? Tapos, bubuksan mo. Siyempre, meron kang cutter or gunting, di ba? O, ayan. Nakatutok yung video. Bubuksan mo. Okay? Pag nabuksan, makikita sa video, 'di ba? Okay? Bala. Oops. Walang silicone oil, big man. Oh, 'di ba? Ngayon yung video na 'yan, i-send mo sa amin 'yan. Yung video, makikita namin, nako, wala tayong nailagay na silicone oil. Nako. Yung parcel ni Sir, merong hiwa, tapos itinape. Nako, kinuha yung silicone oil ng courier. Di ba? Alam natin kung saan tayo magsisimula sa pagresolba ng problema. Di ba? O, halimbawa ito, naku, bakit bala lang ang laman? Bakit walang magazine, big man? O, yung video, kayang ipaliwanag na yung binuksan mong parcel, walang laman. Okay? Sa video pa lang, tapos na. Okay na. Sa video pa lang, tapos na. 'Di ba? Nakita sa video na wala talagang magazine, walang silicone oil na laman. Okay? Ayan. Kaya, para maiiwasan na mahabang diskusyonan, ginagawa natin yan, yung mga bagay na yan. Okay? Dito sa Big Man, iniisip natin kung paano mapabuti, mapaayos yung pagseservisyo natin sa ka-airsoft. Okay? Kaya, meron tayong mga rules na dapat sundin. Okay? Ipagpalagay na natin. Kumpleto yung item. Walang naging problema. Okay? Pagka-receive mo ng item, binuksan mo, naka-video, walang naging problema. Yung isa sa pinakasusunod mong gagawin ay ano? Video ka ng test fire mo. Yun! I-video mo yung pagte-test fire mo. Di ba? Kasi, yung unang test fire. Kasi, kumpleto yung item mo. Ngayon, paano kung meron palang sira yung item mo? Doon pa lang sa unang test fire mo, bang! Makikita na natin kung may problema yung unit mo. Ngayon, after mo mag-test fire, ano? Magsasend ka naman ng selfie mo. Ayun. Magsasend ka ng selfie mo. Kasi yung selfie mo will serve as your proof of transaction. Yung selfie mo, itatago namin sa database yon. Para yung unit mo, pag nasira, 2 years, 3 years, 4 years from now, ise-search lang namin yung name mo, lalabas na yung picture mo. Ito si Sir Michael Benaventura. Naging customer natin to 3 years ago. Okay, pasok sa lifetime warranty yung unit niya. O, di ba? Napakasimple. Ganun lang, di ba? Ngayon,
Ang kailangan mong gawin, unboxing. Video unboxing. Video ng test fire. Unang test fire. Selfie. Yun lang naman. Napakasimple lang. Okay? Ngayon, dako tayo dun sa isa pang problema. Pag yung unit nagka-problema after ilang weeks, ilang months na gamit, anong kailangan gawin, Lucas? Halimbawa, yung unit ni Sir may problema, anong kailangan niyang gawin? Tumawag sa Bigman. O, yun. Kita nyo? Yung bata, alam. Pag merong problema yung unit, minor man or major, tatawag sa Bigman. Okay? Walang sinabi si Bigman na, tama ba ito? Let me rephrase it, ha? Lucas, halimbawa yung unit may problema. Okay? Dapat ba kumuha ng screwdriver? Buksan yung unit? Hindi. Shane, pag yung unit may problema, tama bang pakalikot sa kumpare, sa best friend, sa kapitbahay, kay biyenan? Lakas mo naman. Hindi. O, hindi. No? Ang tamang gawin, pag yung unit nagka-problema, ano, Lucas? Tatawag sa Bigman. Tatawag sa Bigman. Tatawag kay Bigman, tatawag sa Bigman Hobby Shop. Wala po akong vlog na natatandaan na sinabi ko na pag yung unit mo ayaw pumutok, sungkitin mo, kunin mo yung screwdriver, buksan mo, magmagaling ka. Wala po akong sinabing ganon. Ang sinasabi ko po, pag yung unit merong problema, tumawag kay Bigman. Okay? Hayaan mong tayong dalawa ang magresolba ng problema mo. Diba? Hindi po, ito, bumili ka ng TV sa Abenson. Bumili ka ng TV sa Abenson. Ngayon yung TV, biglang ayaw mag-on. Ayaw bumukas. Sabi ba ng Abenson, pag ayaw bumukas yung TV, pukpukin mo ng martilyo. Sabi ba ng Abenson ganun, Shane? Hindi. Sabi ba ng Abenson, look, pag ayaw bumukas yung TV, kumuha ka ng screwdriver, sungkitin mo, buksan mo, i-opera mo. Tama ba? Sabi ba ng Abenson ganon? Hindi. Ang sabi ng Abenson, pag merong problema yung TV or yung appliances or yung anything na binili nyo sa Abenson, ang sabi niya, Sir, this is the warranty card. Nakapaloob dito sa warranty card yung number ng service center na pwede nyong tawagan kung sakaling may problema yung unit. Tama ba ako, Shane, o mali? Tama. Sabi ng Abenson yun. Sabi ng SM Appliances, Sir, pag may problema po yung unit nyo, itawag nyo lang sa amin, magpapapunta po kami. Diba? Ganun na ngayon. New normal nga, sabi. Magpapapunta po kami ng gagawa sa mismong bahay ninyo. Diba? Ganun ang sabi sa TV natin. Meron kaming TV, 105 inches. Okay? After 1 week, ayaw na niyang mag-on. Dahil covered ng warranty, tumawag kami sa SM Appliance. Yung TV po namin na binili, ayaw po mag-on. Ay, hindi, after 1 week, sorry. After ilang months bago bumigay? Magwa 1 year na yun. Magwa 1 year na, no? Yun. Magwa 1 year na. Sorry. Nagkamali ako, no? Magwa 1 year na yung TV. So, tumawag kami sa SM Appliance. Ayaw po mag-on ng TV namin. Oh. Anong naging responde ng SM? Sige po, magpapapunta po kami ng tao dyan para mag-check po ng TV nyo. Diba? Yung TV namin na 105 inches, paano kung nilikot ni Shane? Binuksan niya, kinalikot niya, nagmagaling siya.
Covered pa ba ng warranty yon sa tingin mo? Hindi na. Hindi na gagawin ng SM yon. Hindi na magiging free yon, di ba? Kaya naging covered ng warranty, it is because sinunod namin yung kagustuhan ng dealer na pag merong problema, tatawag. Hindi, pag merong problema, susungkitin, bubuksan, kakalikutin mo. Okay? Ayun lang ha. Yon. Maliwanag yan mga ka-airsoft, no? Na pag merong problema yung unit natin, kontakin mo yung dealer mo. Diba? Hindi mo siya gagalawin, hindi mo kakalikutin, hindi mo siya bubuksan. Okay? Pero ikaw, pag kahit ginalaw na nila, ginaano mo. Pero yun nga, totoo naman yung sinabi ni Shane, no? Hindi naman kami ganun sa pusong bato. Okay? Pinapalampas namin yun. Ginalaw na, pinabuksan sa iba, di ba? Ginagawa pa rin namin. Kinahoy na nga yung unit na yun. Meron tayong ka-airsoft na nag-send naman ng GCash, yung nag-upgrade. Hindi, i-video mo muna. Video mo muna daw. Bago niya i-send yung Gcash. Sige. Sige. Tama nga naman. Tama nga naman, no? Kunin mo yung unit, no? Ilabas mo rito. Ayan. Ka-check mo kung gumawa. Yun. Meron kami mga airsoft na ganun. Binuksan na nila yung unit. Tama, di ba? Di ba? Kino-covered pa rin namin na warranty. Meron din pinagawa sa ibang gunsmith, tapos kinahoy lang yung parts niya. Ayun, narinig nyo. Totoo yun. Pinagawa doon sa gunsmith na ipinakilala ng kumpare niya. Ngayon, kinahoy lang yung unit niya. Tapos, naalala niya kami nung problemado na siya doon sa unit niya. Akin na yung unit para maipakita natin. Ayan. Okay. Ito. Medyo malakas talaga, big man. Pati ang aftershock, malakas talaga. Thank you. Noel Escalona Gapas. Bossing Noel, naku po. Ingat po kayo dyan, ha? Ingat kayo dyan. Hindi kami magiging masaya kung mababalitaan namin na may mga nangyari sa ka-airsoft, no? Ingat po kayo dyan. Ito yun. Yan, at saka akin na yung mga parts niyan. Merong parts yan na in-upgrade Yan niya. ba yung gamit sa Shopee? Yung parts? Ayan. Okay, yan. Saklap niya, masaklap ang pangyayari rito, no? Hindi ako dapat magpapakita ng unit, kwentuhan session, tanong ang portion to. Pucha, ang daming nakapilang tanong, no? Ayan. Ito bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Anong pangalan nito? Ano ata saba? Ngayon lang siya kumontak na. Hindi, nung isang araw pa yun. Nabuo na raw niya yung pera niya. Pangalan. Dali, hanapin. Sir Bigman, magkano po hammer set ng Glock 18 WE brand? Bossing, PM ka po, no? Mag-PM ka po. Wag dito sa comment section kasi bakit hindi dapat sa comment section, Ching? Kasi number one, yung mga scammer. Pwede kayong ipipm niya kayo, tapos syempre kayo magiging interesado. Hihingan niya kayo ng payment, then mamaya magbayad kayo, then wala naman dumating sa inyo, yung ganon. In short, ganito mga ka-airsoft, no? Ayaw lang namin kayo ma-scam. Okay? Ayaw lang namin kayo ma-scam kasi pag na-scam kayo, masakit po para sa amin yun. Ayaw namin na mapahamak po kayo. Okay? Ayaw namin na magkaroon ng paraan yung mga scammer para makontak kayo at ma-PM kayo. Okay? Ayan. Ngayon, shout out, good day and good afternoon, good evening
Wala pa? Dali, nahanap ko pa. Ang pangalan Sige, niya, sige, Martin. sige, sige. Question muna tayo. Question muna tayo. Lahat ba ng rifle pwedeng gawing DMR? Okay, ang gandang tanong niyan. Very sensible. Si Jeric of Pasig City. Sir Jeric of Pasig City. Napakaganda ng tanong mo. Lahat ba ng rifle pwedeng gawing DMR? Okay. Mga ka-airsoft, para maging qualified ang isang rifle sa isang DMR na setup, merong requirement na kailangan. Alam mo ba yon, Shane? Hindi. Okay. Ngayon malalaman mo. Okay. Merong requirement na length para pumasa bilang isang DMR. Dapat alam mo to, ha? Ang requirement is between 400 mm up to 600 mm. To make it more understandable, kailangan at least 24 inches. Above. Para 24 inches ang magiging travel ng bala mula sa half-up chamber hanggang sa lumabas. Nagets mo? Okay. Papakita natin yung 24 inches. Ito ang 24 inches. Yan. Okay? Ngayon, kailangan ng 24 inches or 400 mm up to 600 mm. CM kasi yan. Pag ginawa mo mm yan, 400 yan. Di ba? Dahil, yan, okay. So, ibig sabihin, ganyan yung maximum na haba ng magiging travel ng bala bago lumabas. Sukatin natin to. Yung pinakamahaba natin DMR. Ay, hindi, meron pa suppressor yan di ba? O yan, pasok yan. Ito. Ito hindi ito pasok. Ayan, di ba? Hindi pasok. Merong required na length, no? Para masabi natin, mag-qualified siya bilang DMR. 40 mm. Doon tayo sa pinakamaiksi, 40 mm. O, halimbawa, 40 mm. Tignan natin kung pasok to. This is the half-up chamber. Pasok. Pwedeng gawin siyang DMR setup, di ba? O, halimbawa ito. Pasok pa rin. Pwede. O, yun, di ba? Basta, 40 mm. Halimbawa ito. Micro CQB. Ito. Pwede ba gawin DMR to? Putya, mahaba pa sa scope eh. Mahaba pa yung scope mo. Hindi siya pwede, mga ka-airsoft. This is the half-up chamber. Diba? Hindi siya pwede. Ang pangit naman ito kung lalagyan mo suppressor na ganyan kahaba. Diba? Hindi siya maganda. Okay? Kaya, kailangan mo ng at least 400 mm to 600 mm na overall length, no, ng travel ng BBs bago lumabas para mag-qualified siya bilang isang DMR setup. Okay? Okay. I just hope na sagot ko ng maayos at buong-buo, detalyado yung tanong ng ating ka-airsoft. Ang dami natin silent viewer, no? Sa totoo lang, biruin mo. Di ba, no? Okay. Anyway, wala pa, Ma'am Sally? Wala pa. Kakaano, no? Isa pa. Okay. Sige, isa pa.